Papasok ako sa aking trabaho, pero damuan ako sa isang tindahan upang maglagay ng gasolina sa aking minamanehong motor. Habang hinihintay ko ang tindera, may isang dalagang dumaan sa aking harapan. Siya ay naglalakad, nakayuko at parang napakalungkot ng mukha. Papunta yata siya upang mag-aral. Habang wala pa ang tindera, ay pinagmamasdan ko ang nakakaawang naglalakad na dalaga. Papalayo, tinatahak ang kalsada. May mga dumadaan na tricycle, pero hindi man lamang siya kinukuha kahit walang laman ito. Tuloy pa rin ang paglalakad ng dalaga. Naawa ako sa aking nakita. At sa aking pagpapatuloy, madadaanan ko ang dalaga. Hindi pa siya nakasakay, kaya hinintuan ko siya. Hello, Ining. Saan ang punta mo, anak? Nag-aantay po ko ng masasakyan eh. Papunta po sana ako sa Paralag. So saan ka sasakay? Almost late na. Nagbibilang po ako ng pera kung tsaka nag-aantay po kung may pwede pong masakyan ng libre. Kasi kulang po yung pera. Kulang pera mo. Total papunta naman ako sa school. Dadaan din naman ako sa inyo. Okay lang, sakay ka na lang sa akin. Nakakaya naman. Hindi. Alika na. May mga pamangkin din ako, mga babae. Alika na at sakasahin yung pera mo. Sakay ka na. Alika na. Angkas ka na lang sa akin sa motor, ha. Pero ingat ka lang, ha. Ingat ka lang sa pagsakay. Okay? O sige, alika na. Alika na, angkas ka na. Habang hinihintay ko ang aking kasama, pinagmamasdan ko ang dalaga. Parang may gusto siyang bilhin. Pero nag-aalangan siya. Kaya minabuti kong lapitan siya. Uy girl, ba't di ka pa umalis? Pera niya. Kulang pa kanina kulang pa yung pera niya. Saan ba ibibigin ka? Marami. Kulang pera mo. Pero may kakainin ka mamaya. Wala rin daw kakainin. Ito na lang. Bilhin mo yan. Itago mo na yan. Pagtyagan mo na itong pera ko nandito, ha. Ito. Kunin mo lang to. Kunin mo to, ha. Bilhin mo na. Kunin mo. Sige. Kunin mo to. Kunin mo. Hindi. Para mabili mo lahat dyan. Saka wala kang kakainin. May baon ako dito pagtyagan mo na. Sige, bili ka na. Gusto nakakaiyak naman ang buhay ng batang ko. Pero at least sige, galingan mo, ha. Sige, go. Okay, God bless you. Sige, God. Habang papalayo, bakas sa kanyang mukha at sa kanyang mga kinikilos, siya ay napakasaya. Hindi na gaya kanina nang una ko siyang nakita. Siya ay napakalungkot at hindi nakakagalaw. Mga kababayan, ating tunghayan ang kwento ng buhay ni Rona. Hello po, magandang hapon. Dito pa ang bahay ni Rona. Opo, ako po yan. Okay.
O magandang hapon po. Pwede pong makituloy. Opo, tuloy po po. Okay. Pasensya na. Ay, ako pala si Sir June. Napunta po ako dito para bisitahin po kayo. So, nandito po kami, Rona, Mother, para personal na mabisita at makita ang sitwasyon ninyo. So, ang bahay na ba ito ay sarili nyo? Nakikituloy ba o nangungupahan? Bahay po na ni Katugangan. Si Biyanan. Biyanan. So, bali, nakikita rin lang kayo dito. So, hindi sa inyo to. So, ilan po kayo dito? Bali, 8 po. 8. So, kayo po, ilan ang anak po ninyo? Bali, 8 anak mo. Nyo pala. Then, bali ka siyam. Siyam po kayo. So, paano po kayo natutulog dito? Yung iba po dito sa taas, dito po na lang yung iba, ganun. Dito. So, dito ang iba. Opo. Ito na rin. Ito na rin ang ano? Ay, dito na po yung higaan. Kusina ito o kapag kainan? Pagkainan po, dito. Dito na rin kayo lang po yung doon sa natutulog. Nagpre-prepare po ng pagkain ninyo? Yan po. Dito. Opo, So, ang dito na maliit. rin ang kusina. So, Yan po, yung dito po ang magluluto po kami. okay, dito po ang lutuan. So, ang ginagamit nyo po ay Kahoy. kahoy. Opo. So, dito na rin ang inuman. Okay. So, Rona, Nay, pwede bang maupo tayo dito at makipagkwentuhan sa inyo ng ilang saglit? Pwede po. Kumusta na pa kayo, nanay? Ito po, naglalaba, parang makapag-aral yung anak ko. Pero, kawawa naman nga, kulang pa rin ako ng pang-araw-araw ko. Pero, tinitiisan lang tun anak ko para lang siya makapag-aral. Minsan, wala siyang baon. Pero pumapasok lang po siya para makapag-aral lang siya. So, Tapos nung talagang hindi na namin talagang nagkasangbahay ako para magkasya sila. Pabili lang kami ng isang salop, pang 2 araw lang. Kinabukasan, mangungutang naman ako uli para may iwan naman ako sa kanila. Ganon ang ginagawa ko. so bali ilan po silang magkakapatid, nanay? Bali, 8 po sila. 8 po sila. Nag-aaral ba sila lahat? Mga 4 lang silang nag-aral po. Yung iba, hindi naman na nag-aral kasi wala nga akong pagtustos, gano'n. Matanong lang, nanay, kayo lang ba ang naghahanap buhay? Opo. Wala ba po yung asawa? Wala po. Patay na po yung Ay. asawa ko. Ay, patay na. Ay, sorry. Yuda na po nung kailan lang yun. Anong buwan ba yun, Bing? Namatay si Papa mo. April. Ay, Bago lang. bago lang. Tapos nung buhay pa siya po, naghahanap buhay naman yung asawa ko. Parati sa ilog, nag-iisda. Nakakabinta naman ako ng 150 sa isang araw, ganun. Para lang sila may pang baon-baon, ganun. So, bali pang ilan po si Rona sa mga magkakapatid? Ilang kababing na kami. Pang-6 po, ganyan. So, pang-6. So, nasabi po nyo kanina, nanay, na 150 lang ang nahanap nyo sa isang araw. So, paano nyo napagkakasya yung 150 sa 8 mga anak? Minsan po, yung mga anak ko po, yung iba, minsan naman sa ibang kapitbahay namin, utos-utos naman, binibigyan ng minsan-minsan, ganun. Kaya sabi ko naman ng mga anak, iponin nyo para may pangbaon kayo. Sabi ko sa kanila yung mga iba kong anak. Pero mas marunong naman din yung mga anak kong iba, nag-ipon naman yun. Ang na niya. So, Talaga yun, totoo talaga. ilan po sa kanila ang kasalukuyang nag-aaral? 4 po sila nag-aaral. So, 4 po sila at ikaw ang isa, Rona. So, Rona, kumusta naman ang pag-aaral mo? Medyo mahirap. Mahirap. So,
pwedeng magtanong ng so, paano ang pang-araw-araw na pag-aaral mo? Dati po, naranasan ko na pong maglakad papuntang eskwela kasi po wala naman po kaming masakyan. Kasi nga po mahirap lang po kami. Araw-araw po, kinukulang po ako sa baon. Naranasan ko na rin pong hindi magbaon kasi nga po wala po kasi hati-hati lang po kami. Pero ngayon po, may mga mabubuti naman pong may mga mabubuti naman pong tao na nakikisakay na lang po ako sa papuntang eskwela. So, alam naman natin na ang Queen of Peace ay private school. At sa sitwasyon mong iyan, paano ka nakapasok sa private school? Alam naman natin na maraming gastusin, may kamahalan ang private school. Dati po, meron po akong lola na nagpapaaral po sa akin pero namatay na rin po eh. So paano naman yun, gaya ng nasabi mo kanina na mga gamit, paano naman halimbawa yung uniform, mahal ang uniform, meron na ka rin sapat na uniform. Isa lang po yung uniform. So paano ginagawa mo? Pagkatapos ko, pagdating ko po sa bahay, linalabahan ko po agad yung para lang po may maisuot po sa Okay, sige Roda, ito. Pero di ko ako sa'yo. Gaano kahirap ang mawalan ng lola na nagpapaaral at nagtataguyod sa'yo? Mahirap po. Kasi lalo na po kung yung lola mo na po yung parang pangalawang nanay mo na po. Sana po yung dating kasama ko, inaalagaan ko pa nga po yun. Kung may pagkakataon na napapakinggan ka ng lola mo, ano yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya? Lola, kung may pagkakataon man po, kung narinig niyo man po ako, sana po, gagawin ko po lahat para lang po maging proud po kayo sa akin na kahit iniwan niyo po ako, na kinuha na po kayo ng maaga. Gagawin ko pa rin po yung pangako ko sa inyo na magtatapos po ako ng pag-aaral. Ano ba yung mga pangarap mo kapag ikaw ay nakapagtapos? Ano ba yung gusto mong marating? Gusto ko pong maging isang nurse. Yun po, para na rin po matulungan ko po yung nanay ko. Na nag-iisa na rin po. Dahil wala na rin po yung tatay ko. Gaano kahirap yung mawalan ka na ng lola na nagpapaaral sa'yo, tapos isang tatay na nagsisilbing haligi ng isang tahanan na ngayon ay nakikita mo yung nanay mo, syempre matanda na din si nanay, di ba? So, ano yung, mo, bilang siguro ikaw isa ka sa pinakamatanda sa magkakapatid, ano yung, mo, naiisip mo sa tuwing nakikita mo yung nanay mo na nahihirapan, na tingin mo talaga wala ng pag-asa? Paano yung nagiging motivation mo para magpatuloy sa buhay? Maging matatag lang po. Yun lang po yung nasa, magkaroon lang po ng pag-asa na darating din po yung araw na aahon po kami sa kahirapan. Yun lang. Bukod sa pagiging nurse, ano pa yung pangarap mo para sa pamilya mo? Sabi ko po sa sarili ko, gusto ko pong mabigyan yung nanay ko ng magandang buhay, magandang bahay. Para na rin po, kung darating po yung araw na ako na lang po yung magbibigay sa kanya ng para hindi na po siya maglaba, mga pitbahay. Naranasan niyo ba na kayo ay maliitin, kutsain ng ibang tao Opo. dahil sa sitwasyon niyo? Opo. Ano ang pakiramdam bilang isang anak na nakikita may nanay mo na ganun yung pinagdadaan?
masakit po dahil wala naman po silang hindi naman po nila alam kung gaano kasakit na kinukutsa o inuhusgahan po ng ibang tao. Ayan, katabi mo si nanay. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Ron, na hindi mo nasasabi sa kanya sa pangkaraniwang araw? Hindi mo nasasabi kasi syempre lagi kayo magkasama. So ngayon pagkakataon mo kung ano yung gusto mong sabihin kay mama. Ay, huwag po kayong mag-aalala. Kung darating naman po yung araw na makapagtapos po ako kahit mahirap. Hindi na kung aga-aga para makapag-aral ka. Pasalamat tayo kung mayroong nagtutulong sa atin. Tiisan mo muna yung ibinibigay ko sa iyo. Ganun talaga ang buhay. Lalo na wala na si papa mo. Ganun talaga. Bayaan mo sila kung inaano ka ng mga tao. Bayaan mo sila kung papansin mo. Huwag po kayong darating din po yung araw na hindi ka na po maghihirap. Salamat ako kung para ako na matanda na rin ako. Barang ako nga ikaw ang mag-ano sa akin. Salamat na ako. Ang mga matanda na. Okay. So Rona, ito na yung pagkakataon mo para naman manawagan, no, sa mga maaaring makapanood sa interview natin na ito, kung sino yung mga alam niyo yung nakakaluwag sa buhay na gusto nilang mag-share ng kanilang blessing. So ito, kausapin mo sila sa mga may magagandang puso na makakapanood ng iyong story. Nananawagan po ako po si Rona Kayan. Nananawagan po ako sa mga may mga mabubuti pong puso na sana po matulungan niyo po ako. Matulungan niyo po ako dahil alam ko pong maliit po na bagay po na para sa inyo to, pero para po sa akin malaki na po bagay ito dahil gusto ko po talagang matulungan yung nanay ko at makapagtapos na po ng pag-aaral. Sana po ay matulungan niyo po ako na may pagpatuloy ko po yung pag-aaral ko dahil gusto ko pong ako po mismo yung makapagpabago sa buhay po namin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po dahil sinubaybayan niyo po ang aking kwento at yung nanay ko po hanggang po sa huli. Sa mga nakapanood sa kwento ni Rona, for your information po, si Rona po ay isa sa mga top students ng Queen of Peace High School. Matalinong bata ito, when in fact napakataas ng kanyang mga grades. 93 ang general average niya, kaya nakikita mo kung paano siya nagpupursigi upang makamit niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. So masasabi ko lang, nanay, wag nating i-give up yung ating pangarap para sa ating anak. Hindi naman ibig sabihin na dyan nagtatapos lahat ang mga kwento ng buhay natin. Yung mga paghihirap mo, dahil sa mga nakikita ko kay Rona, yung kanyang katatagan ay maabot niya ang pangarap niya. At sa iyo, Rona, ay pagpatuloy mo pa rin yung mga magagandang hangarin mo sa buhay, yung magandang ugali mo, yung mga pinapakita mong pagsasakripisyo, ituloy mo lang. Bagkus ipagpatuloy mo na matapos mo iyan, huwag mong kalilimutan din ang ilang nanay. Out of course, ang Panginoon na maggagabay sa iyo, at para sa akin mismo, talagang matutupad yung pangarap mo. Basta kapit ka lang,
Kaya mo yan. Maraming salamat mga kababayan sa pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Rona. Abangan po ang mga susunod na kabanata sa buhay ni Rona. Maraming salamat po. Nanay Rona, maraming salamat ha. Bago ko aalis, kunin niyo muna itong konti. At least, may pagkain ba kayo ngayon? May ulam ba? Wala pa po. Ay wala, at saka wala rin daw. So, wala pang maisain. So, pagtyagaan niyo muna itong konting pera ko, nanay ha. Personal na pera ko yan. At least makatulong sa inyo. Siguro rin makaabot din yan kahit sa pagtyagaan niyo muna. Ay malay natin pagbalik ko, mas nakaluwag-luwag na tayo, ay magdadala ko kahit ng konti lang po yan, pero siguro naman ay makakatulong din kahit pa paano ha. So thank you very much ha. Pero bago ako malis, okay ha, magpakabait mo. Salamat po. Sige, thank you. Sige lang ha. Tuloy lang natin ang buhay, Rona. Kaya natin yan. Okay, nanay. So alis na po ako ha. So God bless us. Okay. Salamat po. Okay.